Magandang araw, Pilipinas! Kayo ay nakikinig sa CVLS 574 Radyo Campo. Radyo mo, radyo ko, radyo ng bawat Pilipino. Ang boses ng katotohanan at sandigan ng bayan. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Narito na ang mga isyong pinag-uusapan. Makakasama sina DJ Mariel at DJ Faith. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si DJ Mariel. At ako naman si DJ Faith. At ito ang CVLS 574 Radyo Campo Komentaryo. Ang oras ngayon ay 30 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng music. Mabilis na ginhawa, iwas hawa. Anong tawag sa mga grupo ng mga pusa? Ano? Edi Bangkad! Ang corny! Ang corny, corny, corny! Ang corny! Ang corny, corny, corny! Magandang morning sa inyong lahat. Marami tayong mga importanteng pag-uusapan ngayon. Ano ba ang ganap ngayon, partner? Ang mainit na issue na pag-uusapan natin ngayon ay ang Bangsamoro Organic Law o BOL. Ay, maganda yan. Pero bago tayo magsimula, ano nga ba ang BOL? Ang Bangsamoro Organic Law o BOL ay isang magiging third na autonomous na rehiyon na mabubuo sa Mindanao. Pinapalitan nito ang 5 lalawigang Autonomous Region for Muslim Mindanao o ARMM. At ngayon ay tatawagin Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Upang mas maliwanagan tayong lahat sa issue, nandito po si Miss Gleby, isang government employee at researcher para maipaliwanag sa atin ang BOL. Magandang araw po, Miss Gleby! Magandang araw din po sa inyo at sa mga kababayan na nakikinig. Hello po! So, ano po ba ang mangyayari sa plebiscite? Ang pagboto po ay ginanap noong January 21 at ang mga resulta ay lumabas noong January 26. At ayon din po sa SWS, 79% po ng Muslims ay pabor sa BOL. Opo, at dahil marami din pong mga benepisyo na binibigay ng BOL. Ano po ba ang mga benefits ng BOL? Isa po sa mga benepisyo ng BOL ay magkaroon sila ng self-governance o malaya silang pumili ng sariling political status. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kalayaan na pumili ng kanilang political status, ma-empower din silang gumawa ng sariling mga batas at ng sarili sistema batay sa natatanging kultura. Pero may tanong po ako, paano naman po yung mga Katoliko na naninirahan sa Mindanao? Ano po ang opinion nila rito dahil halos nakatutok po ito sa mga Muslim Filipinos? Ang BOL din po ay nagbibigay din ng freedom of religion o kalayaan para sa mga di-Muslim Filipinos. At dahil ang Pilipinas ay isang culturally diverse na bansa na may maraming mga iba't ibang relihiyon, ginawa nila ito upang magaranti na hindi lang mga Muslim Filipinos sa Mindanao ang kasama sa BOL. Ang ganda naman ng mga planong yan. Sa pamamagitan ng BOL, nagkakaroon ng mga pagkakataon upang magkaroon ng kapayapaan at kasaganahan ang rehiyong ito. Oo nga, partner. Subalit, marami pa itong mga hamon na haharapin. Maaaring maging daan ito sa pagbabago at kaunlaran ng Mindanao at maapektuhan din ang buong bansa. Tama po kayo dyan. At ayon din po kasi sa survey, konti lang po ang mga kaalaman ng mga mamamayang Pilipino tungkol sa BOL, kaya yung iba undecided din po. Kaya naman pala. Salamat po, Miss Gleby, sa mga impormasyon na ibinahagi mo sa amin. Tumutok sa mga iba pang pag-uusapan, magbabalik ang Radyo Campo Komentaryo pagkatapos ng paalalang ito. Anong TV show ang pinapanood ng mga bibe
Ano? Di documentaries! Corny! Ang corny, corny, corny! Ang corny! Ang corny, corny, corny! Anak, halikan na. Kailangan na natin pumunta sa ospital para magpabakuna para iwas sa dengue. Tay, sa susunod na lang po. Maglalaro pa po kasi kami ng mga kaibigan ko. Tay, nilalagnat po yata ako. Nangihina po ang katawan ko. Naku, saan ba kayo naglaro noong isang araw? Doon po sa likod ng bahay, may nakita po kaming drum na matagal nang naipon na tubig. Hala, nagkaroon ka na yata ng dengue. Bilis na, magpatingin na tayo sa doktor. Karamihan sa mga bata ngayon ay namamatay dahil sa dengue, lalo na pag tag-ulan. Tayo ay maging handa sa mga pwedeng makuhang sakit. Pumunta sa pinakamalapit na ospital para magpabakuna. Maging ligtas at huwag magkasakit. Paalalang ito ay hatid sa inyo ng DOH at ang ipilang ito. Anong tawag sa isda kapag hinati sa gitna? Ano? Di tuna! Ang corny! Ang corny, corny, corny! Ang corny! Ang corny, corny, corny! Kayo ay patuloy na nakikinig sa CVL 574, Radyo Campo, Komentaryo. At ang oras na ngayon ay ika-12 ng tanghali. Ngayon, kailangan na po natin magpaalam kay Miss Glevy. Maraming salamat po Miss Glevy sa pagpunta sa aming istasyon at sa pagbibigay ng opinion mo tungkol sa BOL. Kailangan naman po. Maraming salamat din po sa pag-iimbita sa akin. Bye! Ano ang opinion mo tungkol sa ating mga pinag-usapan ngayon? Ngayon na marami na tayong kalaman tungkol sa isyong ito, talagang kailangan natin magsaliksik o mag-research talaga ng mga impormasyon para maintindihan natin ito ng mabuti. At sa tingin ko, talagang makakatulong ito sa ating bansa, especially sa ating mga Muslim Filipinos na naninirahan sa Mindanao. Tama ka dyan, partner. At talagang importanteng may sapat na kaalaman tayo rito, pati na rin sa iba't ibang may init na issue sa bansa natin ngayon. Kaya palagi kayong makinig sa CVLS 574 Radyo Campo para sa iba pang mga balita. Ano kaya mga sinasabi ng mga netizens na nakikinig sa atin ngayon? Sabi ni Giselle Mangkawe, sang-ayon ako sa pagkakaroon ng BOL sa ating bansa at kailangan talagang malaman ito ng mga mamamayan, lalo na ang mga kabataan. Sabi rin ni Jana Joy 143, marami pa pala akong hindi alam tungkol sa BOL. Talagang nakatulong ito para maintindihan ko ang isyong ito ng mabuti. Ay ito rin, sabi ni Jason Lopez 1432, SML. Hahaha, pero salamat po talaga at naipaliwanag na po sa amin kung ano ang BOL at mga layunin nito. Uy, grabe si Kuya sa tweet niya ha! At dito na po nagtatapos ang ating komentaryo. Maraming salamat sa mga nakikinig at sana nagustuhan nyo ang ating mga napag-usapan. Manatili po kayong nakatutok sa mga iba pang issue na ating pag-uusapan at haharapin. Kami ang boses ng katotohanan at sandigan ng bayan. Ako po si DJ Mariel. At ako po si DJ Faith. Muli, ito ang CVLS 574 Radyo Campo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Radyo Campo, Komentaryo.